good morning Uncle. Good morning Uncle Arnel. Magandang umaga Auntie Elena. God bless you po. Sapay ta nakaring tayo nga daan tayo iti kapya nga nagkapu iti Diyos. Yaman da ginaapo iti as-asin na kada tayo. Kandi pa narabay na. Ta maibaga tayo nga ti Apo. Talagang hangag kurkura kada tayo. Imbaga bigat mo Konsyal Manong Berto, Tomas, ken Manang Ate. Maraming salamat. Magandang umaga. Sabado po ng umaga at mahangin, malamig. Salamat sa klima. Pero ang balita yata merong bagyo na naman na darating sa ating bansa. Kaya manalangin lang po tayo at mag-ingat. Yes, Konsyal Alberto Tomas at saka Ate Lisa, magandang umaga sa inyo. Naway ang ating pong umaga ngayon ay punong-puno po ng kagalakan dahil alam po natin na tayo ay pinahintulutan na naman ng Diyos para mabuhay sa araw na ito. Napakalaking pasasalamat po natin yan sa Panginoon. Dahil nga po alam naman natin na may mga natutulog na hindi nagigising. Yan po ang dapat nating pasalamatan dahil alam natin na binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Binibigyan pa tayo ng pagkakataon para maayos at magawa natin ang kalooban ng Diyos, yung purpose, yung layunin ng Diyos sa ating buhay. Dahil nga po mga kakape, pag wala po sa atin ang layunin o wala tayo sa layunin ng Diyos sa ating pamumuhay, so pang araw-araw ng ating buhay, wala po tayo sa landas. Wala po tayo sa landas na kung saan dito tayo itinilaga ng Diyos bilang kanyang mga anak. Magandang umaga sa inyo lahat. Manang Susan Guarino, Manong Edwin, good morning. Christian Daka, yes, good morning Christian Daka. Kumusta? How are you, Christian? Siya po ay taga dyan po sa Bengkag and one of the children were kasama ko noon sa pagbabasketball dyan po sa Bengkag. Good morning Christian. Yes, yun po ang ating pong pasalamatan sa Diyos. October 31, last day of the month. Ayan po, ang oras po natin ay 5:34 ng umaga. Good morning. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Ito naman po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Kagawad Pai, na lumalapit sa inyo at para ating pag-usapan ang salita ng Diyos. Nasa ganon, kada bagong umaga, bagong gising na blessing na galing sa Panginoon, tayo po ay ma-recharge, tayo po ay mapalakas, tayo po ay makapag-diet ng tinatawag nating salita ng Diyos, na ito po yung magbibigay sa atin ng kalakasan sa ating pong buhay at lakas sa pagharap ng mga hamon sa buhay, lakas sa pagharap sa mga pagsubok at pakikilaban sa ating pong sariling layaw o kalayawan. Kumbaga mga kapatid, kasi ang ating pong katawan, the number one na enemy po natin o kalaban natin ay ating sarili. Because there are things that we want to do na alam natin na minsan ito ay mga salungat sa kalooban ng Diyos. Kaya number one po na kalaban natin ay ang ating pong sarili, ang mundo at ang diablo. Yan po yung mga three major enemies that we are facing every day. Ang sarili natin, ang mundo, ang impluwensya ng mundo, ang sistema ng mundo, at ang diablo. Siyempre, ang diablo ang may utak diyan eh. Yan ang dahilan kung bakit nakakagawa tayo ng mga bagay-bagay na
hindi po natutuwa ang Diyos. Ayan po ang kailangan nating laging pakatatandaan. We are always in the midst of two situations in life. Kumbaga, tayo ay nag-decide between this and that, kung gagawin ba natin ito o ito. Ito ba ang ating tatahakin sa kaliwa ba o sa kanan? Palagi ganun ang ating pong buhay. Ang kumbaga routine ng ating buhay ay palaging nasa gitna tayo ng pagpipili. In where if we will not ask God for wisdom for everything, madali lang po tayo makagawa ng mga bagay-bagay na kagustuhan at nagustuhan ng ating pong sarili. Pero minsan, yung ating natatahak o tinatahak sa buhay ay salungat po sa layunin o kagustuhan, kalooban ng Diyos na dapat natin ginagawa. Kaya napakahalaga mga kapatid that we need to evaluate ourselves every day. Mulit-muli mga kapatid, magandang umaga sa ating lahat dito sa Asia. Magandang tanghali dyan po sa Hawaii. Magandang hapon po sa Canada. Magandang takip silim po dyan. Magandang gabi dyan po sa UK, sa Kent, sa Sunderland, dyan po sa London, dyan po sa Spain. Magandang oras po sa inyo, kahit doon po sa Norway. Maraming salamat po, and of course sa mga nandyan sa KSA, okay, dyan sa Saudi Arabia, dyan sa Dubai, Qatar, Oman, Riyadh, sa lahat po na nandyan, kahit po sa dyan sa Kuwait, na madaling araw na, pero kasama pa rin natin sila. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa Diyos sa pagbibigay sa inyo ng kalakasan at sa desire na makinig at matuto ng katuruan po na kagaling po sa ating pong Biblia, sa salita ng Diyos. Yan po, magandang umaga po sa ating lahat. Yes, Russell Gay, because Pete Simon, good morning, brother. Have a good day. Thank you very much, Russell. Thank you very much. God bless you. Manang Jenny Dora Aragasan, naimbag nga oras mo, ditayan mo tama nang. Thank you very much. Mildred Alonso, Ma'am Mildred, thank you very much. Good morning everyone. Thank you God for your abundant grace and cause us to reign in life. That causes us to reign in life despite the difficulties that we may face. Tama po yan, Ma'am Mildred. Magandang umaga po sa inyo. Maraming salamat po, Engineer Rodi Ramos. Thank you very much po, Engineer. Ma'am Mary Mariano, good morning. Diyan po sa Saudi. Yes, magandang madaling araw po dyan. Cass Jeff Alonso, good morning Cass. Ingat ka palagi. God bless you, even your business. Maraming salamat. Manong Willie Raynon, magandang umaga. Good morning Manong Willie, and of course kay Manong Madeline, may Ma'am Madeline. Maraming salamat kay Auntie Lagring, kay attorney na rin, nandyan si attorney o fiscal assistant prosecutor po ng Batak City, William Raynon Jr. Magandang umaga po kay Imnas, kay attorney na rin, sa lahat kayo dyan. Magandang umaga po. Mac Ragasa Guarino, ayan, good morning Mac Ragasa Guarino, God bless you. Ma'am Meme Aljen, magandang gabi po dyan po sa London. Ingat po kayo palagi. Nilo Luis, hello po. Good day po. Christian Daka, ingat ka. Maraming salamat. And update lang po tayo saglit. Sa nangyari po sa ating pong probinsya. Magandang umaga, Manang Mayrisa Marcelo ako, dyan po sa Bacara. One day, kung hindi pa ubos ang inyong mga suha dyan sa likod ng bahay nyo, baka punta ulit kami dyan. Maraming salamat po. Matabis ang kanyang suha.
Kung gusto nyo ng suha, mag-order lang po kayo kay Manang Mayrisa para sa ako. Mas matamis po ang suha nila. Dumon, kumbaga. Underly Tomas Tagodin, dyan po sa Batak City. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po. God bless you, ma'am. Ayan. God bless din po, brother. Para bangon mi dito yan. Ngayon nakita kong naka-live ka. Kaya ganyan ka. Gwen, thank you very much. Sa dino katiyan mo, Sir Russell or ma'am. Yes, Russell. Yes, siguro nasa Saudi Arabia ka. Thank you very much for tuning in. Thank you very much. Romualdo Rivera, Tibar, and Jinky, of course, magandang umaga. Hazel Cassandra Sacro, good morning, good morning. Maraming salamat. Sir Mina Pascual dyan sa Navotas. Ayan. Magandang oras po sa ating lahat. Aras tuloy. Magandang oras po sa ating lahat. Sige po, kape po tayo. Update po sa Ilocos Norte. Mga kakape at mga kababayan. Si Ilocos Norte po about COVID. One COVID-19 case has been recorded today. Yesterday po yan, mga kapatid. October 30, 2020. So may nadagdag na naman. Ito po yung ating case number 132. Siya po ay LSI, locally stranded individual from Tabug. Ma'am Anderly, malayo kayo doon. Ayan, from Tabug, Batak City. He was immediately quarantined after he's traveled from Cainta, Rizal. Ayan, maganda doon. Pag nagpositibo na, hindi na nakakabot sa bahay, diretso ng pulis po sila sa pagka-quarantine. So, to tally yung ating po situation dito po sa ating pong probinsya, we have 132 cases. Okay? We have 132 total cases. But 6 lang po sa ngayon ang active cases. 6. Sana hindi na madagdagan pa. At mga nakarecover po ay 125. Salamat sa Panginoon. Biruin nyo, halos lahat ng mga biktima dito sa ating probinsya puro asymptomatic. At siya lang po namatay. Alam naman natin yon sa taga Sarat, Barangay 8, Sarat, Ilocos Norte. Ayan po. Magandang ba? Okay, sa Dubai. Good morning, good morning. Maraming salamat. Marisa Marcelo ako, Brother Rafi, sa May 5 pa pala ang surgery ni Geraldine Manuel. Okay, we'll pray for that. Thank you very much. Manang Marisa. Good morning po sa lahat ng mga kape. God bless po sa ating lahat. God bless you din po, Ma'am Marisa, Ma'am Sir Mina Pascual, of course, kay Ma'am Marisa na makita na natin. Salamat po from Dubai, Russell Gay, Lucas Pitt, Simon. Thank you very much. Ayan, Manang Los Biminda, Asuncion Gonzales is with us. Kaya yan po mga kapatid. Before we will pray, if you have a prayer request, kayo, pwede nyo pong i-comment. Mag-comment lang po kayo dyan and we will pray for that. So let us listen po sa kantang ito na bilang pasalamat sa Panginoon sa kanyang ginagawa sa ating buhay araw-araw. Salamat sa iyo, Panginoon. Yan po dapat ang hindi nawawala sa atin. Yung laging nagpapasalamat sa Panginoon. Salamat sa iyo, Panginoon. Yes, salamat po. Salamat sa buhay ko ngayon. Dapat lang nagpasalamat tayo. Kung hindi sa iyo ay walang matatamo. Tama po yan. Ang mga pagsusumikap ko. Opo. Kaya Sa bawat sandali, sa iyo ako'y magpupuri dahil sa iyong kabutihan aking nakamtan. Ang pangarap ko'y tagumpay.
Salamat sa Panginoon. I have found a friend. Russell requested, Sir Jero Picciano. Yan po. He's the fairest of 10,000 to my soul. Yan. The Lily of the Valley. Yan po ang ating Panginoon Yeso Cristo. Alone I see, all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow is my comfort. Good morning, Ma'am Christy. My stay, Buena Vista. Maraming salamat po. on him to roll. Sir Jero Picciano, good morning. Have a blessed Saturday. Happy weekend po sa inyong mga teacher. Sana makapagpahinga naman kayo ng kahit konti. Manong Racelito Lopez, maraming salamat Manong Ito. God bless you po. Yes, we will pray for Manong Roger. All my griefs are Ma'am Arthurly. and all my sorrows gone. In the Sheila Barangan. Hello Sheila. I have all for him forsaken, and all my idols gone from my heart, and now he keeps me by his power. Though all the world forsake me, And say that death be sore, through Jesus I shall replenish the Lord. He's the lily of the valley, the bright in the morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Good morning, Ma'am Telma, Hara, Falcon, and Dilao. Maraming salamat po for tuning in. Good morning po. Welcome po, Sir Jerovic. If you have prayer request, mag-comment na po kayo at manalangin na po tayo after this song. Maraming salamat po sa inyong pasensya at sa inyong desire sa paglago sa buhay spiritual. Maraming salamat po. he will never, never leave me, nor yet forsake me here. While I live by faith and do his blessed will. A wall of fire above me, Manang Charles Paul, Louis, Restitution. Good morning po. Mary Joy, sa Bunod, Menoro. Maraming salamat, Manang Joy. where the rivers of the life shall never roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Then sweeping up to glory to see his blessed face, where the rivers of the life shall never roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Ayan po, the Lily of the Valley. Happy birthday nga pala kay Lander Escobar. Happy birthday kay Rufel Aleriano. Kay Zay Lorenzo. Ayan po. Good, happy birthday po sa inyo. Elizabeth Aguinaldo, happy birthday sa iyo. Sister Elizabeth. Julito Blanco Gakutan. Manong Lito Gakutan. Dan po sa saan po yan? Sa Kabarwal ba yun? Kabulalaan ba? Hindi ko alam kung saan sa Bacara. Anyway, happy birthday sa iyo. Manong Julito Blanco Gakutan. Catherine Salvador Flores, ma'am, happy birthday kay Laika May Siyagan and Laika May Bumanglag. Ayan po, si Laika May Bumanglag, happy birthday sa inyo. Ayan po. So tayo po ay manalangin na. Let's pray po. Our gracious Heavenly Father, we thank you very much, Lord, for this morning. Maraming salamat po, Panginoon, at kayo po ay napakabuti. Maraming salamat, Panginoon, sa mga pagsubok na binibigay mo, sa mga sitwasyon kung saan minsan kami po ay nagrereklamo. Though alam po namin, Panginoon, that hindi po kayo nagbibigay ng mga pagsubok sa buhay na hindi po namin nakakayanan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba. Kami po ay humihingi ng kapatawaran sa inyo sa lahat po ng aming mga nagawang kasalanan. Opo, sa lahat po ng aming mga naisip na hindi maganda,
sa mga nasabi namin o na salita namin na hindi po karapat-dapat sa gawain namin at kilos namin, Panginoon, na nakapagbibigay po sa inyo ng lungkot, kami po ay inyong patawarin. Kami po ay lumalapit sa inyo, Panginoon, at nagmamakaawa. Nang dahil po sa sitwasyon ngayon that we are in the midst of this pandemic, kami po ay inyong bantayan. Ilayo mo po kami, Panginoon, sa virus na ito. Sana wala sa amin ang mabibiktima nito. Though, if it's your will, Lord, kami po ay nagmamakaawa. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin, that all of us can survive. Until Panginoon, tanggalin mo na po. Nagmamakaawa po kami sa inyo. Kahit ngayon po, if thy will, we are begging you, Lord, to please eliminate. Tanggalin niyo na po ang virus na ito. At hindi lang po, Panginoon, kundi ang anyong layunin, Panginoon, sa amin kung bakit ito ay dumating sa amin buhay ay upang kami po ay mapalapit, lalong mapalapit sa inyo at manumbalik sa inyo. Thy will be done, Lord. Maraming salamat po. Nalalapit po namin sa inyo ang mga viewers and listeners also to. We are praying, Lord, for your protection to us. At sa lahat po ng mga hinaharap namin problema ngayon, as you told us to cast everything to you, for you care for us. So Lord, lahat po ng aming pong pinapasan ngayon, anumang bigat ang aming pong naramdaman o karamdaman, mayroon mang kami po ay nagsusumamo sa inyo at ibinabalik namin sa inyo ang mga ito. Dahil alam po namin that you know what to do, and please teach us. Teach us na sa ganoon hindi po kami magkakasala, Panginoon. Maraming salamat po. And we pray for the fast recovery of Manong Roger Tomas. Patuloy po kayo magtrabaho sa kanyang pong recovery. And give wisdom also to the doctors, to the nurses, sa kanilang pong mga specialist. We pray that you may please heal also, that you may give a fast recovery to Sir Nemesio Alipio Jr., kay Ma'am Evangeline Buendia, kay General Sharp, ganoon din po kay Manong Ilyong Asuncion, kay Manang Irene Laborte, kay Auntie Irene Alonso, sa kanyang pong gustong manalangin sa inyo, sa kanyang pong karamdaman. And we pray also, Lord, for Manong Rafael Ragasa, kay Jenny Rowley Ramos, kay Auntie Marilyn Raca Alonso, kay Uncle Jimmy, Uncle Sammy Alonso, Konsehal LD Alonso, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ng mga nangangailangan ng kagalingan ngayon, we pray, Lord, that even, Lord, kay Chiki Alonso, for strengthen her, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon. First, Lord, we have our loved ones. Though hindi po ma-mention ang kanilang mga pangalan dito, but we are praying for their good health, that they may be healed, whatever the problem that they have sa kanilang pong physical na pangangatawan. We pray, Lord, patuloy po kayo na magpagaling sa amin. Kay Ma'am Trinidad Cabigon, patuloy po kayo magtrabaho sa kanya. At saka sa naka-schedule po na operation, Panginoon, ni Ma'am Geraldine Manuel, we pray, Lord, that you may please perform a miracle for her and for all of us. Maraming salamat po for saving us. We thank you, Lord, for the life that you gave ng aming pong buhay na nasa amin ngayon. We pray, Lord, that you may please teach us what to do in order for us to glorify your name sa lahat po ng aming ginagawa.
Panginoon, maraming salamat po sa design ng bawat isa. As gaya po ng sinabi nyo, if you are pleased with our works, by your grace, even the desires of our hearts, Panginoon, you will do it, you will give it. Ay Panginoon, sa oras na ito, we pray even for the frontliners, our spiritual frontliners, ang aming pong mga pastor, ang aming mga spiritual leaders. Please, Lord, protect them. Give them wisdom. Maraming salamat po sa aking pastor na binigay mo na sa ganon na magkaroon po ng mga pagkakataon para makapag-minister sa mga tao. Yes, Lord. I bless Pastor Redentor Asuncion, kay Pastor Marlon Salvador, kay Pastor Raul Burha, Pastor James Passion, Pastor Leonard Sagin, Pastor Jonathan Mason, ganoon po kay Pastor Sam Infante, kay Pastor Daos, kay Pastor Acosta. Lahat po, Panginoon, ng inyong mga anak, mga mentors, mga spiritual leaders. We thank you, Lord, for them. Dinadalangin namin sa Panginoon that you will strengthen them. And even the churches, we pray, Lord, for the time that you will allow, that the government will allow, that your people can gather together freely. We thank you very much, Lord. At inilapit po din po namin sa inyo mga frontliners namin sa gobyerno, ang mga doctors, nurses, medical staff, laboratories. We pray for their safety, Lord. Bless them more. And of course po sa mga kapulisan, kasundaluhan. Inadalangin namin sa Panginoon that you may please protect them. At ilayin po sila sa kapamamakan. At ganoon din po sa mga plano ng kalaban ay hindi po magwawagi. Maraming salamat po. We pray for our loved ones, Lord. Mga sickly na loved ones mo namin, mga mahina, mga may karamdaman, lahat po, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay. We pray for their good health. Maraming salamat po. And we are praying also for our country. Yes, Lord. Please, Lord, ibigay mo po ang unity, harmony, love sa aming pong gobyerno. Whatever yung nangyari po ngayon sa aming pong gobyerno, we pray, Lord, that you may please fix it, Lord. Magtrabaho po kayo at mangusap sa liderato ng aming pong presidente. Palakasin mo po siya kung meron po siyang sakit. In every decisions that he will make, Lord, that you may intervene. Maraming salamat po. At saka sa kaguluhan sa nangyayari ngayon sa Senado, sa House of Representatives, we pray, Lord, for your peace. That love, unity, honesty, truthfulness, ibigay mo po, Panginoon. Na hindi po magwawagi kung ano man ang balak ng mga kalaban ng gobyerno. Maraming salamat po. And please protect those who are willing to stand for the truth and protect them, Lord. And we pray, Lord, that they might know you as their Lord and Savior, Panginoon. Kaya na kahit ano pong nangyayari sa amin pong bansa ngayon, dinadalangin namin sa inyo. And Lord, we trust in you. We trust in you, Lord. Kahit ano pong mangyari, alam po namin hindi mo kami pababayaan. Alam niyo po kung ano ang nararapat para sa amin. So we trust your heart, Panginoon. We thank you very much, Lord, even for our governor, for always updating us, for our mayor. Please, Lord, whatever the problem of our city, nadalangin namin siya, Panginoon, that He may please help us. Down to our barangay, Lord. Patuloy pa magtrabaho sa aming mga barangay captains, sa aming pong barangay, punong barangay dito sa amin. Kapitan Jerry Corpus, ang kanyang pamilya, at lahat po ng kanyang sinasakupan with all the barangay officials and the constituents. We pray, Lord, even for the learners, the students, the pupils of their school, homeschooling, modulars, online. We pray for their wisdom,
for your patience. Ganon din po sa mga parents. And of course, sa mga teachers. Bless the teachers, Lord. You know their effort. You know po kung ano pong ginagawa nila. And you know, Lord, how hard it is. Especially this time. Dinadalangin namin sa Panginoon that you please bless them. That we may be prayerful enough every day. Na magampanan po namin ang layunin mo sa aming buong buhay habang po kami naririto at pinahintulutan mo pa na nabubuhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po, Panginoon. Please bless each every one of us. Kahit na siya strengthen us. Salamat po kahit na po sa mga napupuyat ngayon, nandito pa rin sila kasama namin para po makinig ng iyong salita. Lord, please bless us. We thank you very much, Lord. Please protect each every one of us. Lahat po na naka-lockdown, lahat po naman naka-isolate, lahat po naman naka-quarantine. Please, Lord, encourage them. And, Lord, protect them. Strengthen them. Maraming salamat po. Ito po ang dalangin. We thank you, Lord, for the time of prayer. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. Maraming salamat po mga kapatid at for mga kape for joining us and for your prayers. Salamat po. Kung nakikita nyo, wala papansin ito, binababa ko. Hindi po ito listahan ng mga numero. Ito po ay listahan ng mga prayer request natin. Yan po mga kapatid. And we thank you for all your patience. At ngayon po, we'll proceed po sa ating pong mensahe o sa ating pong spiritual diet sa umagang ito. Welcome po sa ating morning coffee devotion. Yan po, pag-aralan po natin. In the last 4 to 5 days, mga kapatid at mga kape, pinag-usapan po natin, tinatawag natin pagpapahalaga sa ating sarili. Yung tinatawag na self-esteem. Yung kilalanin natin ang sarili at ating pangalagahan ang ating sarili. We have learned that God is the one who created us. Siya po ang gumawa o naglalang sa atin at siya rin po ang nagbigay sa atin ng buhay. Salamat sa Panginoon. At siya rin po ang nagpapanatili sa atin kaya tayo'y nananatili dito sa mundong ibabaw. So, kung meron man tayong dapat pasalamatan at dapat hingan ng mahabang buhay, ay ang Diyos dahil po siya nagpapanatili sa atin. Siya po ang dahilan kung bakit tayo ay nananatiling buhay at humihinga at nakakagawa sa mga bagay-bagay na dapat nating gawin. Pero kahit gaano po ang kahaba o gaano tayo kakulit sa Panginoon sa paghingi sa Kanya ng mahabang buhay, if we will not do the layunin of God in our lives, ang sabi po na napag-usapan natin kahapon as a life of fulfillment, kailangan po nating tanggapin ito na ang sinabi doon sa Ecclesiastes. Dahil alam po natin mga kapatid that one of the lessons that we have learned is that God is the author and finisher of our faith, and not only that, siya po ang may hawak ng ating buhay. Yes, God created us. God gave us life. God is the one sustaining us. But there is that truth na may hangganan po ang ating buhay. Hindi po natin yan maipagkakaila. Hindi po natin yan maipagkakaila mga kapatid na darating ang panahon, darating ang oras na ang Diyos tayo ay Kanyang aanihin. Ayan mga kapatid. Tayo po ay Kanyang kunin. Alam natin yan. Dahil nga po mga kapatid, kahit yung mga friends nga natin minsan sinasabi, kausap ko lang siya kanina. Doon na nangyari sa kanya, kawawa naman. Yung mga ganun. We have friends. Alam nyo mga kapatid, personally ako po, sa totoo lang, sa amin pong mga batch, dyan po sa Gabon National High School, sa amin pong mga batch, hindi lang po isa, dalawa, tatlo ang namatay na sa amin mga kabatch. Yun yung manila, iba-ibang klaseng kamatayan. May sakit, may disgrasya. Yan po ang nangyari sa kanila. At the age of, hindi pa nga umaabot ng 30 yung iba. Hindi pa nga umaabot ng 25 yata yung iba. Na mga batch ko. And they pass away. Mga kapatid. And we know that, kahit nga minsan kapitbahay natin, ganyan-ganyan, kamag-anak, hindi po natin hawak ang ating buhay.
That's why as God gave us this life and allowing us to, yes, we are still here. And we are still on the race. Kailangan po natin tumakbo sa landas ng ating buhay na may pasensya, endurance. Kailangan po nating magtiis sa lahat po ng pagsubok. But we need to be positive sa lahat po ng ating tinatahak sa ating buhay. Don't look at your left. Don't look at your right. Just stay focused. Look unto Jesus. Because siya lang po ang makapagbibigay sa atin ng kalakasan at encouragement. Because if we will see others, if we will compare ourselves to others, madidismaya lang po tayo. Madidiscourage po tayo. Lalo-lalo na pag meron silang bagay na wala tayo na kung saan magsisimula ang tinatawag nating inggit, malaking problema po yan. Ulitin ko po, kung if we are comparing ourselves to others and they have something that we don't have, maybe envy will occur in our hearts. Yan po. Kaya napakahalaga ng ating pong buhay, ang ating pong bigyang pansin ay ating pong buhay espiritual na more than the things that we can earn and have here on earth. Dahil we all know that hindi po natin maikumpara ang buhay natin dito sa mundong ibabaw sa loob ng hanggang 120 years if we can reach that age to a mega trillion years being with the Lord forever and ever. Yan po ang totoong buhay. We are only passing by or passing through this earth, mga kapatid. Tayo ay manlalakbay lamang dito. Lumabas lang tayo. Lumabas tayo lang dito yung lubo. Kaabsat. Ken kape. And as we have heard yesterday about our life or the life fulfillment, tinatawag nating purpose o layunin sa ating buhay. Na magkaroon tayo sana ng layunin sa buhay at gawin natin ang layunin ng Diyos sa ating buhay in order for us ng ating mga ginagawa, pagpakasasa, pagpapahirap ay maibilang na sasabihin natin that it will count na ito po ay kaaya-aya, katanggap-tanggap sa harapan ng Panginoon. Pero, gaya po ng ating napag-aralan kahapon, nang sabi po doon sa Ecclesiastes chapter 12 verse 8, vanity of vanities, saith the preacher. Yan po si Haring Solomon. Sabi niya, vanity of vanities, saith the preacher, all is vanity. Sabi niya, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Grabe. If we will try to imagine the life that he had during his time, grabe mga kapatid. Pinakamayamang tao sa mundo. Si Haring Solomon. Siya yung pinakasikat na tao sa mundo. Si Haring Solomon. That time mga kapatid. He is the wisest man. Bakit siya naging wise? Kasi one time God asked him. Siya ay pinagpili ng Diyos. Tinanong siya ng Diyos, anong gusto mong ibigay ko sa iyo, Solomon? Pwede naman niyang hingin ang lahat ng kayamanan o karangyaan sa mundo at kasikatan sa mundo. He can even ask God for the desires of his heart. Na magkaroon ng hanging garden o parang gano'n. Magkaroon ng maraming mga tawag dito, magagandang halaman sa kanyang hardin. Mula-mula, mga kapatid. Or in fact, siya po ang nakagawa ng napakagandang hardin sa kanyang lugar at that time, mga kapatid. Dahil nga po, he can import. He can import yung tinatawag na rare plants from different countries into his kingdom that time, mga kapatid. Kedar from Lebanon, o di ba? Ganun mga bagay, yung mga nara, yung mga nangagaling sa Pilipinas. I do believe that there are trees, kahoy na nanggaling sa Pilipinas na ginamit niya doon. Anyways, wala po sa Biblia yun. But because of his fame, because of his wealth, because of being wise, gaya ng sinabi ng Biblia, mga kapatid, nang pinagpili siya ng Diyos, anong pinili ni Solomon? Solomon asked
God for wisdom. At sinabi ng Diyos sa kanya, dahil hindi mo hiningi ito, ang yaman, ang karangyaan, dahil ang pinili mo ay karunungan o wisdom, I will give you everything. Wow! Yun po ang ginawa ng Diyos sa kanya. Because He chose wisdom. And in James, the book of James, sinabi niya sa atin, if any man lack wisdom, let him ask of God. Kung nagkukulang tayo ng karunungan, mga estudyante, makinig kayo, kahit mga parents that are facing big decisions in life, let us remember this. Ang sabi po doon sa James, if anyone lack wisdom, let him ask of God. So yung mag-request kayo sa Panginoon, Lord, please give me wisdom regarding this matter. Sabihin natin sa Kanya, magmakaawa tayo sa Kanya. If you are a parent and you are supervising your children or your child doing their homework or doing their modular lessons, kailangan mong manalangin. Mag-pray muna tayo, anak, ha? Bago tayo magsimula. Yan ang gawin natin. Panginoon, bigyan mo po ng karunungan ng aking anak at pati na rin ako. But, wag po sana na mga parents ang gagawa ng mga sasagot sa mga lessons ng kanilang mga anak. Just gabayan lang sila, mga kapatid at mga magulang. Injente po ba? Ayan po, mga kapatid. So, yan po ang sinabi ni Haring Solomon. Sa lahat ng nangyari sa kanya, sa lahat ng kanya nakuha, sabi niya, mga kapatid, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga aral, lahat ay walang kabuluhan. With all the fame and riches and everything, sabi niya, walang kabuluhan. Bakit? Walang kabuluhan ang buhay kung hindi natin magampanan ang layunin ng Diyos para sa atin dito sa lupa. Ulitin ko po, mga kapatid. Walang kabuluhan ang buhay kung hindi natin magampanan ang layunin ng Diyos sa atin dito sa lupa. Ano nga bang layunin ng Diyos sa ating buhay? Yan po ang ating pong bigyang diin, mga kapatid. So that we can fulfill the purpose in our lives. What is the purpose of our lives as children of God? Mababasa po natin yan sa John chapter 15 verse 1 to 6. Ulitin ko po, John chapter 15 verses 1 to 6. Ito sinasabi, I am the true vine. Yan ang sinabi ni Jesucristo. I am the true vine, and my Father is the husbandman. Sinasabi ni Kristo, ako ang ubas, at ang aking ama ang vine dresser. Siya yung taga-alaga ng mga ubasan, ng ubas. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. Sa lahat ng mga sanga na hindi namumunga, ito ay kanyang pinuputol. Pruning, ang tawag doon, mga kapatid. Kung sa grapes, pruning. Pruning is very important to how hurt it is or how hurt it was. Kahit gaano kasakit na putulan ang isang sanga ng isang ubas, yun po ay isang napakahalagang aksyon ng isang husbandman o vine dresser. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it. O diba? Kahit namunga ka, kahit ikaw ay mabunga na sanga, pinupron ka pa rin niya. Pinuputulan pa rin ng sanga, mga kapatid. That it may bring forth more fruit. Kung ikaw ay walang bunga, puputulin ang sanga. Pag ikaw ay mabunga, puputulin pa rin ang sanga. Bakit? Ang sabi dito, mga kapatid, that it may bring forth more fruit. Now we are clean through the word which I have spoken unto you. We need the word of God because ito po ang naglilinis sa ating konsensya, sa ating isipan, sa ating puso. That's why there is a verse in the Bible in Romans chapter 12. We need that what we call transforming of the mind. Transforming of the mind. Kailangan na malinisan palagi ang ating mga kukote, ang ating pong isip, ang ating pong utak. Kailangan natin yan pasukan ng salita ng Diyos in where ito po ang magbibigay sa atin ng
kalinisan, kabanalan, pag atin pong isabuhay ang mga ito. Abide in me, verse 4, abide in me. Kumapit ka lang sa akin at ako'y kakapit din sa iyo. Ayan, manatili ka sa akin, manatili din ako sa iyo. Yan ang sabi ng Kristo. As we are the branches, sabi mga kapatid, siya ang puno, tayo po ang mga branches. At ang sabi dito, abide in me. Ito ang sinasabi ng Diyos sa atin, abide in me and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself. Hindi po tayo mamumunga na tayo lang nasanga. Tandaan po natin. Kailangan nating mag-abide o dumikit, ma-engraft. Yun, mga mula-mula, engrafted. Ayan. Ma-engraft sa Kanya. Ito ang sinasabi dito mga kapatid. And as the branches cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine, no more can ye except ye abide. Wala, abide in me. Wala kang magagawa, hindi ka mamumunga. Yan ang sinabi ni Kristo. Pag hindi ka mananatili sa akin, kung hindi ka didikit sa akin, kung hindi ka ma-engraft sa akin. Yan ang sinabi ni Kristo. That's why we need Jesus Christ in our lives. Even we as Christians right now, even though we are saying Jesus Christ is in our hearts already, we still need Him the more. Dahil kailangan natin siyang ipakita sa buong mundo. Kailangan nating pagliwanakin si Kristo sa ating buhay. Kaya, we need to bear that in our minds that we need Jesus Christ all the time. Yan po mga kapatid. If I am the vine and ye are the branches, he that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me ye can do nothing. Tandaan yan. Without me, without Christ, we can do nothing. If a man abide not in me, kung hindi sila manatili sa akin, hindi nakakapit sa akin, he is cast forth as a branch and is withered. Siya ay matatanggal bilang puno at siya ay matutuyo. And men gather them and cast them into the fire that they are burned. Christ's true followers abide in Him as branches in true vine, and to bear much fruit. Yun po ang sinasabi ng Biblia. So if you are followers of God, if you are child of God or children of God, kailangan nating laging nakadikit, lagi tayong nakadepende sa Kanya. We should be dependent. Yan. Lagi tayong nagde-depend sa ating Panginoon. Sa Kanya po tayo magkakaroon ng tinatawag na confidence. Hindi sa ating sarili. Dahil kung wala siya, o hindi tayo nananatili sa Kanya, I mean abiding in Him, dahil He is the vine and we are the branches, kailangan nating nakadikit palagi sa Kanya. Being grafted in Him. Yan po mga kapatid. Ano po ang dapat natin gawin? Jesus Christ is the true vine, and His Father is the husbandman of the vine dresser. Tandaan natin, napakahalaga na ating intindihin ang pagka-Diyos ng ating Panginoon at kung sino siya. Tandaan natin, sinabi niya, I am the true vine. Siya ang tunay na sanga, puno. Siya ang tunay na puno, siya ang tunay na ubas. Siya ang ubas ng ating buhay. And we are the branches. And if you will study about Jesus Christ, alam niyo po, napakarami niyang sinabi tungkol sa Kanya. Dito sa John chapter 15 verse 1, sinasabi, I am the true vine, He is the true vine. Doon po sa John chapter 6 verse 35, sinabi niya, I am the bread of life, He is the bread of life. Doon po sa John chapter 8 verse 12, sinabi niya, I am the light of the world. Doon sa John chapter 10 verse 7, ang sinabi niya, I am the door of the sheep. John 10:11, ang sabi niya, I am the good shepherd. John 11:25, I am the resurrection and the life. John 14:6, anong sinabi? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. So Jesus Christ is the great I am. Siya po yun. Siya po ang ating kailangan. Siya po ang lahat. Siya po ay kumpleto na. Siya po ay sapat na para sa ating lahat.
Kung ganoon, kung siya ay sapat na, ibig sabihin nun, kailangan nating manatili sa Kanya. Laging umasa sa Kanya. Sa paggawa niya at pagtrabaho niya, pag-perform ng Kanyang kapangyarihan sa atin. Yan po mga kapatid. And that will only done if we will abide in Him. Christ's purpose for all branches in Him. Ngayon, bilang mga sanga, ngayon natanggap na natin yon. Tayo ay mga sanga na kailangan naka-engraft sa Kanya. Kailangan nakakapit sa Kanya. Dahil kung hindi po tayo nakakapit sa Kanya, tayo po ay matutuyo. At tayo ay susunugin. That is only parang tinatawag ng parang analogy mga kapatid. But let us remember this, that the truth na siya po ang ating kailangan at laging kailangan tayo nakadikit sa Kanya. Dapat naka-engraft tayo sa Kanya. Nang sa ganon, tayo po bilang mga branch ay mamumunga. Ang sinabi nga niya, kung hindi ka namumunga, tatabasin, puputulin ang nasangayan. Pag ikaw ang mamunga, puputulan ka pa rin ng sanga. Bakit? Para mas lalong dumami ang iyong bunga. Ngayon, now, being a branch, Christ's purpose, ang layunin ng Diyos sa lahat ng mga sanga na nasa Kanya ay mamunga ng mas marami pa. Yan po ang expectation ng Diyos. Yan po ang layunin ng Diyos sa atin kung bakit tinawag tayo mga sanga ay para mamunga ng mas marami pa. Every branch in me that beareth not fruit, He taketh away. And every branch that beareth fruit, He purgeth it. Purging. Yan po mga kapatid, yung pagpuputol ng sanga ng isang ubas para mas marami pang bunga ang balalabas. Bearing fruit is a main concern dito sa kanyang sinasabi. Yan po ang main concern na dapat mamunga tayo. Anong ibig sabihin mamunga? To bear fruit is to see God produce Christ-likeness in you. Dapat nakita sa atin yung katangian ng ating Panginoon Kristo. Mahirap, di ba? Dapat nakikita sa atin kung sino si Kristo sa ating buong buhay. Yes, if we claim and we are saying, I am Christian, and Christian ako ay anak ng Diyos, kailangan mo ipakita. Kaya nga nandun yung Matthew 6 verse 33 Matthew 5:16 Sa Matthew 5:16 sinabi niya, let your light so shine before men. Let Christ, your light, shine before men. So shine before men, that they may see your good works. So, dapat ang nakikita sa atin ng mga tao sa ating paligid ay yung kabutihan natin, hindi yung ating kasungitan. Diba? Mga kapatid, hindi yung ating pagmamaltrato sa tao. Sayang nga naman, katulad ng nabalitaan natin, isang ambasador. Diba? Isang ambasador ng Pilipinas, minamaltrato ang kanyang katulong. Bilang isang anak ng Diyos, mapa-ambasador ka man o presidente, ikaw barangay captain, barangay kagawad, policeman, kung ikaw ay mayor, kung ikaw governor, senator, congressman, dapat dito mga kapatid, ipinapakita natin si Kristo sa ating buhay. Dahil yun po ang dahilan. Yun po ang concern ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos, if you are truly a son or children of God or child of God, kailangan nating mamunga. To bear fruit is to see God produce Christ-likeness in us. The branches that do not bear fruit are cut off and thrown into the fire. The branches that bear fruit are pruned so that they will bear more fruit and much fruit. There's a song, and it flows like this. We have heard of a beautiful garden that shelters a beautiful vine. It drinks of a river that flows in the vale and turns to the sun as it shines. But oh, do you know how hard things is done when the gardener sharpens its shears? So, di ba? Yung gardener, hinahasa yung kanyang itak. The pruning seems painful, but all will rejoice when the harvest of plenty appears.
When the harvest of plenty appears. Yun po, yung tungkol sa story ng vine, ng grapes. Napakagandang vine. But here comes the hardener. Anong gagawin niya? Puputulan niya ng sanga. Bakit? Masakit man yon, pero kailangan para dadami ang kanyang bunga. Ano ang sinasabi sa atin nito, mga kapatid? As branches in the true vine, we must abide in Christ. Though pruning is painful, kailangan nating tiisin yon. Dahil may mga bagay-bagay sa ating buhay na kailangan tanggalin para tayo maging mabungang anak ng Diyos. Halimbawa, mga kapatid, a question like this, mga ganitong tanong na kailangan nating i-consider. Saan na nga ba yung katanungan ko kanina? Ano nga ba ang meron ka ngayon? Ano ang meron ka ngayon na kailangang matanggal nang sa ganon tayo po ay maging mas mabunga bilang mga anak ng Diyos, and that we can fulfill the purpose of our lives as His children. Yan po, mga kapatid. So napakahalaga, mga kapatid, na ating pong kilalaning mabuti ang ating pong sarili, na meron tayong mga bagay-bagay na hindi dapat, na yun po ang humahadlang kung paano tayo maging mabungang anak ng Diyos. Yan po, maaaring may bisyo ka pa. Bisyo na kailangang tanggalin. Maaaring meron ka pang ginagawa, practice sa buhay, na kung saan alam mo hindi healthy sa ating spiritual na buhay. Maaaring meron kang mga pangarap sa buhay na hindi angkop sa kalooban ng Diyos. Ito yung mga nagdadala sa atin para maibaling ang ating pong paningin at mawawala po tayo sa landas. I'm not saying that our salvation will be gone, but what I'm saying is that the purpose of our lives ay hindi po dire-diretso sa kalooban ng Diyos. Bagkus marami tayong mga istasyon sa buhay na kailangan natin tumigil dahil mga concern pa tayong iba. Na kung saan, kung ating pong titimbangin, hindi naman ito kalooban ng Diyos. At hindi naman ito makapagbibigay ng kabutihan sa ating buhay. Kaya, mga kapatid, sa oras na to, kailangan natin tandaan ito. Ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay para mamunga. Para tayo ay maging kagamit-gamit sa Panginoon. That God can produce Christ-likeness in us. Yan po ang layunin ng Diyos. Ang oras po natin 6:30 at ito po ang ating pong tatandaan. Ito ang tanong, is bearing fruit for Christ your purpose in life? Ito ba yung purpose mo? Yung ikaw ay mamunga? Yan po ba? What fruit has Christ produced in your life since you trusted in Him? Noong nanampalataya ka sa Panginoon, ano na ang binago ng Diyos sa iyo? Ano na yung mga natanggal na mga negative o mga maling ugali natin o maling gawain natin? What ungodly activities, relationships, or priorities do you need to prune out of your life? Ano yung mga bagay-bagay na kailangan nating tanggalin? So that walang dahilan para hindi tayo mamuha. Prioritize them and work out a plan to get started. Kailangan nating i-prioritize yung ating pong layunin para sa Panginoon, yung tinatawag na pagiging mabunga natin sa kanyang pong sa ating pumuhay bilang mga anak ng Diyos. Kailangan nating mamunga. Kailangan po nating may pakita na meron po tayong pagbabago, and God is pruning our lives, and then we can bear much fruit. Marami po ang maniniwala sa atin every time that we open our mouths and share to them the gospel of salvation. Yan po, mga kapatid. So our Lord's words should cause us to ask, am I bearing fruit for His kingdom? Am I joyfully submitting to His loving pruning in my life? Ako po ay nagagalak? Ako ba ay nagagalak pag siya ay nagpo-prune sa aking buhay? Am I daily abiding in Christ? Do I make Him at home in my heart? That's the purpose for which He saved you. Yun ang dahilan kung bakit tayo liligtas. Kailangan nating mamunga. Don't live for anything else. Mabuhay tayo para sa Kanya. Purihin ang Panginoon. God bless you all. Maraming salamat po sa pakikinig.
Salamat sa Diyos sa pagpapaalala ng Diyos tungkol sa atin, tungkol po sa ating layunin sa buhay. And we will continue learning more about Christ in about our lives para po maging kaaya-aya po tayo at magampanan po natin ang ating pong layunin kung bakit tayo ay ginagawa o pinahintulutan ng Diyos na mabuhay sa mundong ibabaw. Ang oras pa natin 6:33, tayo po ay manalangin. Dakila namin Diyos, maraming salamat po sa inyong salita. Bless it every one of us. Bless the viewers, bless the listeners. Kung meron man dito na hindi pa tumanggap sa Panginoon Jesucristo, hindi pa tumanggap sa inyo, Panginoon, Lord, please make it that they will receive you as their Lord and Savior, that they may repent from their sins and accept you as their Lord and Savior. We thank you very much, Lord, for what you are doing in our lives. Please continue working in our lives. Please forgive us, Lord, for the sins that we have done. Thank you, Lord. Please bless us all. Maraming salamat po. Ito mong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa inyo. And we'll play now the birthday songs para sa mga magbe-birthday ngayong umagang ito. Maraming salamat po, Uncle Arnel Valeriano, Auntie maraming salamat po, Auntie Lena, Auntie Marilyn Raca Alonso. Good morning. Maraming salamat po. Adams FP Del, maraming salamat, Sir Adams. Good morning. Thank you very much. Wilfred Pakuba, good morning sa Rafael watching from Riyadh, Saudi Arabia. Maraming salamat, Sir Wilfred. Ingat ka palagi dyan. God bless you. February. Salamat, Wilfred Pakuba. Maraming salamat po, Rosalie Abero, Manigas. Ma'am Irene Respicio Domingo. Salamat po, Andres de los Santos. Tina, salamat. Bongbong Salvador. Maraming salamat. Ednalyn Alonso ng Bangaldaw Mutita. Kastamot ni Konsyal Rudy Alonso dyan sa Hawaii. Maraming salamat po. Juniper Yesanya, hello. Brad, good morning. Shirley Rosario, Konsihala, thank you very much. Lisa Kalawagan Alonso, Madam Lisa, thank you very much. Cheryl Sampayan sa Canada, thank you very much. Manang Juicy Ragasa, yes. Sa lahat po ng mga nag-aaral ng Kabit Aramin Elementary School, Gabuna sa High School at sa Ilocos Norte College of Arts and Trades, mamayang 8 o'clock nasa Barangay Hall po ako para sa inyong mga modules. Maraming salamat. Please Lord, please announce sa mga kapitbahay nyo. Maraming salamat. Manang Mercy Ragasa, Best Edeline Garma Alonso, thank you very much. Mang Juan Reynon, God bless you, teacher. Lahat mo ng mga teachers. Manang Ma'am Imelda Marcos Paguyo. Love Joy Che Alonso, hello. Good morning, maraming salamat. Love Joy. Rogelio Juliana Reyes, maraming salamat po ng Bangaldaw dito, Hawaii. David Asensio Maningas Jr., maraming salamat, David. Pastor Dalisa Asuncion, maraming salamat. God bless you. Thank you very much. Thank you very much for all your prayers. Happy birthday to those who will celebrate their birthdays today. Awan labas na kaya may birthday. Happy birthday sa inyong lahat. Yan. Anong Raquel Bumanglag, Anong Kadyo, maraming salamat. Telma Hara Falcon, Edin Lau, thank you very much po. Sir Jerobic, lahat po tayo na nakikinig ngayon at nanonood. God bless you all, mga kapatid. Mulit-muli, ito po ang inyong lingkod, si Brother Rafi, si Gawad Peng, laging nagsasabi sa inyo sa lahat ng bagay, unahin po natin ang Diyos. God first, tandaan po natin yan, mga kapatid. Stay safe, do good to others, follow the guidelines. Yan po, huwag po natin kalimutan yan, lalo na sa mga kabataan at mga nanay. Always wear your face mask everywhere you go, every time that you go out from your backyard. Dapat lagi tayong may dala-dala at gamit-gamit na face mask. Napakahalaga po nun. Ayoko pong mainis. Dahil marami pang mga tao talagang masadyang matitigas ang ulo. But let us remember this. Let us follow the guidelines, support the LGUs, respect the frontliners, share your blessings, pray for our family, for our community, for our country, and let us pray for the world. Tandaan po natin yan, mga kapatid. God bless us all. Merry Christmas. And maraming salamat, Jennifer, and all the men and all the young people there. Maraming salamat. Merry Christmas and I love you.